Yes, Pastor. Jesus, we enthrone you. At sa umagang ito, ibuhos natin muli ang ating pakikinig. Amen. Hallelujah sa ating Panginoon. Upang ang lahat ng ating mga pangangailangan ay muli ay tutugunin ng ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Jesus, we enthrone you. Glory. We proclaim You are King, yes, Lord God, standing here in the midst of us. We raise you up in our faith, and as we worship, feel the throne. Hallelujah. And as we worship, feel the throne. And as we worship, feel the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Once again, hallelujah. In worship of the Lord, hallelujah. Jesus, we from you, amen. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. Hallelujah. We raise you up in our faith, and as we walk, we feel a promise, and as we worship, feel the throne, and as we worship, feel the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, Jesus, and take your place. Amen. Hallelujah. Habang tayo ay nakatayo, bumasa tayo ng ilang scripture sa Ecclesiastes at sa Revelation 10, Ecclesiastes 3, Verse 7. Okay. A time to rent, and a time to sue. A time to keep silence, and a time to speak. Then Revelation chapter 8, verse 1. Okay. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Verse 2, and I saw the seven angels which stood before God, and to them were given seven trumpets. Let's bow our heads, let's pray. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos, marami pong salamat. Hallelujah sa mga talata at scriptures na aming binasa. Nawa sa pamamagitan ng aming pag-aaral at pakikinig ng iyong mga salita ay masumpungan namin, Lord, ang kapahayagan at kaalaman, kapayapaan sa mga mensahe at talatang ito. Gamitin mo po ang iyong alipin, Lord, at ang bawat isang narito ngayon. Take control of this service. Gapusin mo, sawayin mo, talian mo ang lahat ng mga espiritong hindi naayon sa iyo. Kaya ikaw ang magkaroon ng kapamahalaan sa lahat ng mga espiritong naririto sa aming kalagitnaan. Ikaw magkaroon ng kapamahalaan sa lahat ng laman na naririto. At ang iyong kadakilaan lamang at kaluwalhatian ang aming masumpungan. Gamitin mo po ang iyong alipin, Lord, sa munting bahaging ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po ay manatiling nakaupo. Maupo na pala. Magandang maga sa lahat, no, na mga bisita, datihan,
mga baguhan o kung meron man ay palain po tayo ng ating Panginoon. Ito po ay araw ng ating pasasalamat. Every month po, meron tayong araw ng pasasalamat. Tinatawag natin ito na Thanksgiving Day. Diba? Ito yung tinatawag na monthly fellowship. At kung yung pong mamaya ay merong tinatawag na mga katanungan or anumang mga tinatawag na mga kahilingan, prayer request, mamaya po ay ating dalhin, di ba, dito sa ating pananalangin. At madalas po mga kapatid na tayo ay merong tinatawag na communion, pagsasalo-salo sa ating mga bahay. So yung pong monthly fellowship natin ay pagsasalo-salo sa bahay ng Panginoon. Amen? Spiritually and physically. Kaya welcome po na dito tayo mag picnic. Okay? At magsalo-salo. Now, sa walang pagtatagal ay ngayon, siguro hindi natin nakapiling yung mga taga-veterans. Baka walang pamasahe or service. Anyway, patuloy natin ipag-pray sila at sila ay patuloy na makapagpuri sa Panginoon kahit hindi natin kasama ngayong araw na ito, 'di ba? So, para itong tinatawag na yung reunion, 'di ba? Kapag merong mga tinatawag na gathering, gusto mo lahat ng mga ka-close mo nandyan, lahat ng members, 'di ba, ng family andyan. So, yun po mga kapatid ang ating nakaugalian na tinatawag na Family Day. At ito din ay Thanksgiving Day. Diba? Ito rin ay araw ng tinatawag na pagpapasalamat. Pagpupuri sa ating Panginoon. Now, sa walang pagtatagal ay nais kong dalhin itong mensahe na inamagatang The Winding Up of All Mysteries. Okay? Sa Revelation 10, basahin natin sa Revelation 10 verse 7. Sige Brad, ano yan? Revelation 10 verse 7. But in the days, di ba, of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. So sa Revelation 10, makita natin yung word na the mystery of God. Hindi siya plural, naka-single, di ba? Na tinatawag na siningle out niya lahat ng mystery na kung saan ay nasa ages. Okay. The winding up of all the mysteries. Now, we believe na dito sa binasa natin sa chapter 8, ito ang tanging selyo na walang mensahe. Diba? Ang Revelation chapter 7, chapter 8 ay walang mensahe. Chapter 6 meron. Chapter 7 meron. Diba? Pagdating ng chapter 8 verse 1, silence in heaven about the space of half an hour. Katahimikan sa loob ng kalahating oras. Walang interpretation. Diba? Wala lahat. Puno ng katahimikan. Nais kong bumasa ng ilang quote, but one day, sabi rito sa souls in prison, he rose from there and comfort. Where was the book at? It was still in the abstract owner. God Almighty, and John looked around and he wept because there was no man even worthy to look on the book. And it will especially open the seals to reveal what the hidden mystery was. The mysteries was in the 7 seals. When these 7 seals was opened, that opened up the entire Bible. The 7 seals, it was sealed with 7 mysteries. And in these 7 seals held the entire mystery of it.
and it was the book of redemption. Marami pong katawagan ang tinatawag ng seven seals. Tinawag siyang book of redemption. Tinawag din siyang tinatawag na abstract. Tinawag din siya, mga kapatid, na fullness. Maraming terminology dito sa seven seals. It was sealed with seven mysteries. And in these seven seals held the entire mystery of it. And it was the book of redemption. New Testament, not the Old. It only proclaimed for the New Testament. They cannot be made perfect without us. Hebrews 11. See now, the redemption only come when the Redeemer died. And they were potentially under the blood of lambs, not the Redeemer had not then condemned yet until Redeemer came. So itong mga quotation na ating binasa ay malinaw na sinasaysay na ang Book of Redemption is only for the New Testament. Kaya kung isasali mo ang Old Testament, not included in the New Testament. Diba? Kasi sabihin mo, paano sila Adam? Paano sila Abraham? Paano sila at ang iba pang mga propeta? They are not included. Sapagkat ang Book of Redemption is only in the New Testament. Okay? For the New Testament. Not included ang Old Testament. Kaya sabi, they without us. Diba? They cannot be made perfect. So, ang perfection nasa New Testament. Okay? Ang Book of Redemption nasa New Testament. Okay? Ang Old Testament ay shadows. Ang Old Testament, mga kapatid, ay type and shadows. Diba? Sila ay finish. Sa time ng Matthew 27, finish. Sila, mga kapatid, ay nasa glory. Okay? Hindi i-redeem pa lang. Sila ay tapos na. Na si Jesus Christ umakyat sa glory, Matthew 27, hindi niya hinayaan, mga kapatid, sa grave ang mga Old Testament saints. Dinala niya sa kaluwalhatian. Kaya ang Old Testament, mga kapatid, yung tinatawag na graveyard na mga saints, wala na. Diba? Empty na ang tinatawag na empty tomb ang Old Testament. Kaya hindi mo pa siya pwedeng isali sa tinatawag na katubusan natin. Hindi mo pwedeng sabihin na kasabay ko si Abraham, kasabay ko si Adan. Ay, hindi pwede. Diba? Hindi mo pwedeng i-mix up ang tinatawag na dalawang magkaiwalay na kapanahunan. Can you say amen? Yung panahon nila ay done, finished. Diba? Sealed in sila ron sa kanilang kapanahunan. Ano man ang kanilang mga bagay na nagawa doon sa kanilang kapanahunan ay hindi po, mga kapatid, bahagi ng ating kapanahunan. So, malinaw, mga kapatid, na ang kanilang pinortray ay ang part ng tinatawag na masculine. Diba? Ang kanilang ginampanan ay ang bahagi ng tinatawag na masculine form ng word, which is Christ. Diba? Si Christ ang fullness. Sabi ganoon, that in the dispensation of the fullness of time, diba, ay ibibigay at ihayag niya ang kanyang anak. Diba? At ang kanyang anak na isinilang under the law. Can you say amen? Upang dalhin, diba, ang mga nasa pagkabihag sa tinatawag na pagkupkup. So, yun po'y ginampanan ni Kristo. Lahat. Pero ngayon, mga kapatid, itong New Testament, ito ay para sa bride. Okay? Kaya sabing ganon, the seven seals held the entire mystery of it, and it was the book of redemption. New Testament, not the Old. It only proclaimed for the New Testament. Okay? They being made, they cannot be made perfect without us. See? Now, the redemption only come when the Redeemer died.
They were potentially under the blood of the lambs, and the Redeemer had not been redeemed yet until the Redeemer come. Kaya ang redemption ay dalawang parte. Dalawang parte ang redemption. Ang isa ay ang pagkamatay ng manunubos. At ang isa ay ang pagbabalik ng manunubos. Diba? Kaya may dalawang bahagi ang tinatawag na katubusan. Now, another quote. Notice the breaking. Okay. Notice the breaking of this seal was so great, specific, the seventh seal, that heaven was hushed by it in silence for the space of half an hour. Ang pagbubukas nitong selyong ito ay napakadakila, na maging ang kalangitan ay napuno ng tinatawag na katahimikan. Buong kalangitan sa loob ng kalahating oras. Ito ay dakila, hindi ba? Ano ito? Ito'y isang katahimikan sa langit. Wala ni isang bagay na gumagalaw sa loob ng kalahating oras. Kaya sabi doon sa Ecclesiastes, a time to keep silence and a time to speak. Diba? Pag ang Diyos, sinabi niyang tahimik, tahimik. Sapagkat sa panahon ng mga katahimikan, magkakaroon ng tinatawag na mga interpretasyon. Magkakaroon ng tinatawag na kanya-kanyang interpretasyon ng tao sa loob ng katahimikan. Amen? Ang Diyos, pinatahimik niya ang mensahe sa loob ng kalahating oras. Pero ang tinatawag na mga wicked, mapagmarunong, mapagmataas, ay magpapaliwanag. At habang sila'y nagpapaliwanag, ang Diyos, mga kapatid, ay hindi magpapaliwanag. Diba? Ang mensahe ay may katahimikan sa loob ng kalahating oras. Pero narito, ang karunungan ay lalago. Sila'y magsisiparoon at magsisiparito, pero hindi makakaabot sa tinatawag na kaluwalhatian ng Diyos. Ang wisdom of man ay lalago. Sabihin nila, may computer na tayo. Isang click mo lang, mahanap mo na. Diba? Ano question mo? Ito, ching! But still, ang interpretation, wala pa rin. Diba? Tatanggap ng question and answer, naka-televise pa yan. At sasabihin niya, sige, lahat ng tanong, sasagutin. Diba? At ano po nangyari? Babasahin lahat ng tanong, sasagutin na ayon sa Biblia, pero mali ang interpretasyon. Dahil hindi yan season, diba, ng tinatawag na seventh seal. Hindi yan season ng tinatawag na ang mensahe ay ilabas. Yan ay season na hayaan muna ng Diyos yung mga bogus, yung mga false interpretation na umalingaw-ngaw. Can you say amen? Kumalat. Then kapag kumalat ng impersonation, merong katotohanang lilitaw. At merong minority na makakakita. Can you say amen? Oh, glory to God. How is He going to do it? That's what we don't know. Isn't it? We don't know. It's even the time for all these things. And the ushering in of the millennium. Notice the breaking of this seal was so great that heaven was hushed by it in silence for the space of half an hour. Is it great? Is it great? What is it? It was hushed, heaven, there wasn't a thing moved for a half an hour. Now, a half an hour might not long if you're having a good time. But in the suspense of between death and life, it seems like a millennium. It was a great. Jesus never mentioned it. None of the rest of them. John could not even write of it. No, he wasn't forbidden to write here. See? He just did not write, but it's just in silence. Silence. Amen? But in the suspense between death and life,
it seems like a millennium. Katahimikan, pero sa tinatawag na suspense between death and life, ito'y mistulang millennium. Ano kaya yun? Can you say amen? Kalahating oras lang. Pero, ito'y mistulang millennium. Kapag ang pinag-uusapan ay kamatayan at buhay. Ano kaya ang mga mensahe, mga kapatid, na humahantong sa tinatawag na kamatayan at buhay? Di ba? Very simple, mga kapatid, ang kanyang sinasabi. Kung ang ayong eyes of understanding ay bumukas na sa mga mensaheng ito, ay maiintindihan mo ang kanyang mga sinasabi. But in the suspense between life and death and life, it seems like a millennium. Pero ang 30 minutes, maboboard ka kung wala kang gagawin. Diba? Maiinip ka. O maaring napakadaling palipasin ng 30 minutes kung ito'y hindi mahalaga. Diba? Sa orasan ng tao. But in the suspense between death and life, it seems like a millennium. Ano-ano, mga kapatid, sa mensaheng ito na humantong sa tinatawag na in the suspense between death and life. Ano-ano sa mga mensaheng ito, mga kapatid, sa ating kapanahonan, na kung saan ay na-experience mo ang tinatawag na millennium between death and life. Amen. So, maraming mga patalinhaga na pananalita si Brother Branham sa kanyang mga mensahe dahil ang mensaheng ito, mga kapatid, ay silence. Katahimikan, mga kapatid. Pero alam natin, behind doon sa katahimikan, merong pangako sa Ecclesiastes, a time to keep silent and a time to speak. Merong time para tumahimik, merong time para magsalita. Can you say amen? Ngayon na, mga kapatid, ang time para magsalita. Di ba? Sa panahon ni Brother Branham, ang time para tumahimik. Para ang impersonation ay dumating. Pero sa panahon ng bride, ito na naman yung panahon na dapat magsalita. We must prophesy again. Amen? In the suspense between death and life, it seems like a millennium. May mga messages na dumating sa ating buhay, it seems like a millennium. Diba? For example, diba? Ano ang mensahe para sa iyo? Diba? It seems like a millennium. Diba? Magtanong nga tayo na isang brother dito. Ano mensahe sa buhay mo na it seems like a millennium to you? Diba? Sino dyan gusto magtaas ng kamay? Simple lang, mensahe lang. Meron ba dyan? Sino ang gusto magsalita? Ayan, si Brother Per. Chopanipati. But in the suspense between life and death, it seems like a millennium. Para sa kanya, yung mensahe ng Chopani ay, it seems like a millennium. Diba? Kung nakita mo doon ang 7 seal, yun ay biyaya ng Diyos. Yun ay clear understanding. Mga kapatid, pagdating sa 7 seal, I know a specific message. Diba? Walang specific na ito yun. Direkta, ito yun. Dahil ang 7 seal, mga kapatid, ito ay messages in the suspense between death and life. And it seems like a millennium kung maintindihan mo. Kung ma-reveal sa'yo, it seems like a millennium. Diba? Mapipil mo yung tinatawag na Kanaan. Mapipil mo yung promised land. Aren't you glad you're in the promised land now? Eating the old corn. Diba? Eating the strong things of God. It seems like a millennium. Amen. Pag na-open sa'yo ang mga mensahe, it seems like a millennium. Nang bumukas ang selyo sa akin, from 63 to 65, lahat ng mga messages ni Brother Branham, kumonekta. Kumonekta siya. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kumonekta doon sa sinasabi niya, silence in heaven about the space of half an hour, pero sa atin ay boses. Pero sa akin ay tinig.
Can you say amen? Lahat ng mga minensahe niya sa booklet, minensahe niya lahat sa book form, ang pinopoint niya nang dumating ang 1963 ay 7th seal. Okay? Pero ang 7th seal ay end of all things. Sabi sa mensahe, ang 7th seal ay end of all things. No singing, no praising, no altar service, no nothing. There was silence, deadly silence in heaven for a half hour, and all the hosts of heaven was silent for this half hour. When the 7th seal mystery in the book of redemption was broke open, think of it. But it's broke. The Lamb breaks it. You know what? They were awed by it. I believe they did not know. There it was. They just stopped. Why? What is it? I believe they told me, Brother Hickerson just took this out of the magazine. He put it on my desk. Okay? Desk back there. And that is the constellation of the angel that's in the magazine that was spoke of. See? The pyramid shape. Look at this one and this side and the pointed wing coming with his chest out like that on my right hand side as I spoke from this same pulpit months and months ago. See, there it is. Look, magazine, Life magazine, ayan nasa kanan, has it. The May 17, I believe it is, that's right. May 17 issue, Mrs. Wood was telling me today that many called her and asked, that's in May issue, May 17. It's a mysterious cloud. The cloud is 26 miles high and 30 miles across. And that's what we were speaking of here. And that's where the angel of the Lord come down and shook the place, and the whole, it sounds louder. But here, it is miles above, where there could be moisture and no plains in the district, and it could not be moisture up there, and hung up there that day. It's 30 miles across it and 26 miles high. You see, just as the same, it was that picture. When I told you, the angel of the Lord looked like a pillar of fire years ago before it was ever took, God made science recognize that it's truth. And hear of the prophecy that was given, and God made science testify that it's the truth. Where do we stand? I want to keep this, for I may speak to a friend of mine that's present this morning to write those 7 seals. He might want to use this for it, and so you have a copy of it. So yung pong tinatawag na naging sign ng vision ng coming of the Lord ay mystery cloud sa Sunset Mountain. Mystery cloud sa Arizona ang naiwan. At yan ay pinrint ng magazine sa Life magazine. At ang science, mga kabatid, ay nag-testify, di ba, na walang tinatawag na clouds na mag-exist na ganyang kataas. At sa oras na yan ay lumitaw ay walang eroplanong lumipad. At wala ding mga nag-testing ng bomb sa mga panahon na yan. So, it was a mysterious cloud na nag-appear noong 1963 na walang makapagpaliwanag. Dahil sinabi ng Biblia, katahimikan sa loob ng kalahating oras. Habang may katahimikan sa loob ng kalahating oras, may visitation naman ng Diyos sa loob ng kalahating oras dito sa lupa. Can you say amen? Nagkaroon ng katahimikan sa langit, no activities in heaven, sapagkat ang object of worship bumaba, mga kabatid, at nag-testify sa earth. At iniwan niya ang sign ng tinatawag na mystery cloud.
But still, ito'y nananatili pa rin katahimikan sa tao. At walang interpretasyon. Maliban, mga kapatid, hallelujah, sa isang tao na nagsabing, yang pangitay na yan na aking nakita, yan ay lumitaw sa akin bago nag-appear yan sa sky. Yan ay formation ng 7 anghel na dumalaw sa akin. Okay? At ang bawat anghel ay may daladalang misteryo ng 7 misteryo. Okay? At inihayag niya ang lahat ng mga misteryong yan. Pero ang sanlibutan ay walang nababalitaan, walang nalalaman. Okay? Tungkol sa tinatawag na hiwaga. Sinabi niya na ang lahat ng kanyang mga nakita, the vision plus the word plus the history plus the church ages and all blend together, so I could truly say that to the rest of my understanding and according to the word of God and the vision and the revelation, the interpretation thereof is thus saith the Lord. Okay, hindi niya sinabing ito ay aking tinatawag na prediction, ito ay aking haka, ito ay aking commentary. Pagdating sa 7 seals, ang kanyang statement, this is thus saith the Lord. Kaya makita natin, the most inspired message sa lahat ng messages niya ay ang 7 seals. Sapagkat ang contents ng 7 seals ay Book of Redemption. Tinawag niya, mga kapatid, na ang 7 seals ay Book of Redemption. Tinawag niya na tinatawag na Lamb's Book of Life, ang 7 seal. Amen? Marami siyang terminology sa tinatawag na 7 seal. Kaya, natago sa maraming mga tao. Now, the quickening power come in these last days. That's what I'm in Arizona for right now. There's many people sitting right here, stuck right here in Phoenix, and heard me tell you from this very platform, thus saith the Lord. How many remembers it? I saw 7 angels come, did not Life magazine pack it, just a pag of it, floated across here, 27 miles high and 30 miles across. It's not Fred Sotman, these others, Gene Norman, and then setting back there, stand right, when these 7 angels appeared right, here on the hill, it shook the hills for a miles around like that. There stood 7 angels. Pumanik sila doon sa hill, sa burol. Okay? Nanalangin si Barbanam. Nagkaroon ng shaking. Yung mga oras mismo na yan. Bago lumitaw yan. Shaking. Nayanig. Nagkaroon ng blast. Ando doon yung mga brother na nando sa bundok. May mga gumuho na tinatawag na parte ng mga burol. Can you say amen? Then nag-appear ang tinatawag na vision or reality. Diba? Na tinatawag na pag-abot sa kanya ng tinatawag na sword of the king. Binigay, lumitaw ang espada. Sabi niya, there is only one king and that is the Lord. Ibinigay ang 7 seals sa form ng tinatawag na sword of the king. Then after that, yun na, lumitaw na yon. Nabalitaan nila, merong ganito, mysterious sign, nasa ganitong place, sa Arizona, lumitaw. Wala ni isang nakapagpaliwanag, kundi isang tao lang ang nagsabi, nandun kami sa araw na yon, nang ito'y lumitaw. Yan ay tinatawag na iniwang bakas ng 7 anghel na dumalaw sa amin. Okay? Sabi ng ibang mga reliyon. Diba? Sabi ng ibang mga reliyon, kulto. Sabi ng mga ibang grupo, ay, delikado. Fanaticism. Lahat sila nag-against. Dahil sabi ng Biblia, kapag inihayag ito, magkakaroon ng katahimikan. Walang makapagpapaliwanag. Walang makakaunawa. Diba? Kaya, sinarili niya ang hiwagang yun. Diba? Nang mahayag ang tinatawag na 7 selyo. Hanggang i-preach niya to, pinabalik siya sa pangitain, bumalik ka sa iyong church, ipangaral mo to.
Ito ang hiwaga ng tinatawag na 7 seals. I-preach mo ang Book of Redemption sa iyong kongregasyon. Pero pagdating sa ikapito, ay katahimikan. First to 6 seals, may mensahe. Puting kabayo, Antikristo sa 7 church ages. Pulang kabayo, panahon ng paghihimagsik ng Antikristo laban sa mga iglesia. Itim na kabayo, panahon ng taggutom during the Dark Ages na pinarusahan ng Antikristo. Parang sa ano nyo, parang sa mga trabaho. Pag nagsisimba kayo, tatanggalin kayo, ipapanakot. Di ba? Pag mag-overtime kayo, umayaw kayo dahil may midweek, papipiliin ka. Ano gusto mo? Trabaho o simba? Ganon din ang nangyari sa Dark Ages. Yung itim na kabayo, pinarusahan sila. Ginutom sila ng Antikristo. Ika-4 na kabayo, abuhing kabayo, ang nasa likuran ay kamatayan. Kaya nga mga kapatid, mahirap sa panahon na ito na mag-presume. Pag nalaglag ka sa mensaheng ito, ang likuran na ay kamatayan. Death and hell followed the pale horse rider. Death and hell na kaagad. Can you say, hindi paradise. Hindi purgatorio. Pag nalaglag ka dito sa mensahe, may purgatorio pa. May nanay ka pang magpe-pray at magtutulos ng kandila sa iyo. Oh anak, magmi-mediate ako sa Diyos. Wala po, direkta. Pag nalaglag ka sa mensaheng ito, sa buhay na mensaheng ito, diretsyong apoy. Diba? Can you say amen? Direktang impyerno. Ay, nakakaawa po mga kapatid, yung mga sumasalangsang, yung mga sumisikad. Diba? Na walang clear understanding. Sumisikad sa mensahe. Ang hindi nila namamalan, sinisikaran nila si Kristo in word form. Dahil silence in heaven about the space of half an hour, tingnan mo ang statement ni Barbanam, everything end. It is the end of the church ages. It is the end of time. It is the end of the trumpets. It is the end of redemption. Diba? Redemption is over. Lahat ending. It is the ending of the vials. Diba? It is the ending of the trumpets. Everything, mga kapatid, ends under the 7th seal. Lahat pala, mga kapatid, ay tinatawag na katapusan. Can you say amen? So, sa katapusan ng mga hiwaga, kapag ang lahat ng mysteries na winding up, di ba? Kapag na-preach na lahat ng mga loose ends, lahat ng interpretation sa Bible na ipangaral na, it is over. Yun ang time ng 7th seal. Kaya, 7th seal, wala nang mystery. Sa 7th seal, wala nang ipipreach na itong hiwaga ng abuhing kabayo, no. Ang 7th seal, wala nang ipipreach na hiwaga. Sabat, ito yung winding up na ng all mysteries. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery, single mystery. Ano yung mystery? Na hindi nakita ng marami. Ano yung mystery na it seems like a millennium? Diba? Na kung saan ay between death and life. Ano pong mga mysteries yan, mga kapatid, na lagi na lang sinasabi niyo, Pastor, silent in heaven about the space of half an hour. Pero gusto kong maintindihan, gusto kong mapil, gusto kong maramdaman, ano yan? Okay, every time, mga kapatid, nababasa ka ng booklet, let's say, The Token. Amen? Kung ikaw, mga kapatid, ay tinatawag na part ng tinatawag na bride, ikaw ay part ng tinatawag na redeemed subject, pagbasa mo ng message, The Token. Diba? Yung token habang binabasa mo, it seems like a millennium to you. Dahil ang message ng token ay, it is between death and life. Ang token ay death and life. To reject the token is death. To accept the token is life. Can you say amen? The token is the entire word.
Not just part of it, but the entire word. Ay habang ninanam na mo yung mensahe ng token, habang binabasa mo, napupuspos ka, naiiyak ka, yun mga kapatid, ang isang kapahayagan na hindi maarok at hindi maabot ng marami. Katahimikan sa kanila yon. Pero sa atin, mga kapatid, ay quickening power. Ang seventh seal, mga kapatid, ay quickening power para maintindihan mo. Para maunawaan mo, yun tinatawag na all the mysteries. Ang all the mysteries, mechanics from first seal to sixth seal, hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan kung wala ang seventh seal. Because the seventh seal is the conclusion, the final statement. It is the coming of the Lord. Every bit ends. Diba? Ang seven seal, dumating ang author. Marami kang katanungan sa libro. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Dumating, ano problema mo? Ako ang author niyan. Sige, tanong mo lahat. Yun ang ibig sabihin ng seven seal. Yung conclusion. Can you say amen? Kaya pagdating mo sa conclusion, it is between death and life. Pag nalaglag ka sa seven seal, it is between death and life. Pero pag naunawaan mo to, it seems like a millennium. Diba? Then next book, the absolute. Oh, absolute. Ano yun? Ang absolute doon ay si Christ, yung word. Ang absolute doon yung interpretation. Can you say amen? Lahat ng mga mensahe yan na nasa book 4, mga kapatid, ay expression ng tinatawag na one thing. God in us. Naintindihan nyo, mga kapatid? Kaya napakahalaga na basahin nyo ang mga booklet. Isa-isahin nyo dahil maiintindihan nyo, mga kapatid, ang ibig sabihin ng seventh seal. Kaya seventh seal, katahimikan. Kinalat niya sa book form. It is in symbol form. Can you say amen? Kaya sabi niya, we are moving into that cycle. 1963. Kasi, ilalantad niya yon sa kanyang kapanaunan mula 63 hanggang 65. Tayo paparoon na sa tinatawag na cycle na yon ng mystery cloud. Mula 1963, iisa-isahin niya ang mga tinatawag na mga mahalagang mensahe para sa atin na ipopoint lang tayo sa isang single mystery which is Christ. Pag sinabing token, is Christ. Absolute is Christ. Kaya ang mensahe din ni Paul, Christ in you, the hope of glory. Kaya pagdating sa Revelation 10:7, but in the days of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery. Ano yung mystery? Si Christ. The mystery of God shall be finished. Kaya pang 1963, after na mga ilang buwan, mula nang ipangaral niya ang seven seals, ipinreach niya ang message na Christ is the mystery of God revealed. Si Kristo ang hiwaga ng Diyos na nahayag. Paano mo maiintindihan na si Kristo ang hiwaga ng Diyos na nahayag? Kailangan isa-isahin niya sa iyo ang mga mensahe. Can you say amen? Ano pa yung mga mensahe na mga pinangaral ni Barbanam? The quickening power. Oh, quickening power. It is the Spirit of Christ na kinwiken sa atin ang every scriptures. Ikinwiken sa atin na maintindihan natin ang unwritten word. Ang quickening power, hindi basta tumalon ka, sumayaw ka, masigla ka. Ang quickening power ay dynamic na hindi ka antukin habang mayroong tinatawag na revealing of the word. Na hindi mo, ang tawag dito, na malampasan. Hindi, lumampas sa iyong ulo. Can you say amen? Ang bawat mga mahalagang mensahe. Hindi mo tinatawag na mabypass. Diba? Yung mga ina-unfold ng Diyos para sa iyong araw. Ang quickening power, ito yung magbibigay sa iyo ng interest. Ito yung magbibigay sa iyo ng joy. Ito yung magbibigay sa iyo ng dynamic sa mga gawaing paglilingkod mo sa Panginoon.
Amen. I feel, mga kapatid, the dynamic. Mga bata dito, kumanta. Talagang, diba? Hindi. Ano yung kinanta nila? Anong title, Brad? All the way. Hindi ganun. Buwelo. Diba? Talagang, diba? Dynamic yun, mga kapatid, na sila may joy, kabataan, maliliit pa. Hindi yung, talo pa, youth eh. Yung mga youth natin, paano kumanta? Ipit, kimi, nagli-lip-sing. Nagli-lip-sing kayo pag kumakanta kayo, mga timing. Hindi ganoon, mga kapatid. Kapag ang dynamic nasa inyo, yung boldness nasa inyo. Baka pumiyak, pastor eh. Kaya, nililipsing na lang namin. Diba? Ang dynamic, pumiyak yan o hindi, ibo-voice out mo yan. Diba? Tingnan mo yung mga worldly, kung kumanta, talagang, birit. Anointed din yun, mga kapatid, ng diablo. Wala silang dapat ikahiya eh. Anointed sila ng diablo para para kumanta. Can you say amen? Kaya hiyawan yung mga tao. Alam mo, minsan, napunta kami sa market. Bigla yung mga tao nandun, paikot. Sinilip namin, ano meron dun? Ayun, yun pala. Sino yun? Si Ann Cortez Intonado, kanta ng kanta. Yung mga tao, nagkakagulo lahat. Hindi. Habang sintonado, tinotodo niya pa ng gusto. Habang nasisintonado, hiyawan yung mga tao. Anong tawag dun? Dynamic din yun, mga kapatid ng diablo. Nakukuha nyo? Ina-anoint yung kanilang old soul. Mga kapatid, dito sa mensahe, pag kumanta ka, kinakailan, ibirit mo yan. Diba? Kaya, yung mga youth natin, huwag kayong mahiya. Hindi tayo nag-aala Pentecostal. Pag si Brother Nado dito, nagtatalon. Wala tayong magagawa. Pag nagsasayaw na yan. Anointing yun eh. Hindi mo mapipigil. Pag sumigaw yun, hindi mo mapipigil yun. Yun yung dynamic. May kagalakan ka sa gawaing paglilingkod. May kagalakan ka sa pagdalo ng mga Bible study. May kagalakan ka sa pagbabasa ng bawat mensahe. Ngayon siguro, magkaka-interest na kayo. Ubusin yan lahat ng mensahe na yan. Dahil bawat booklet na yan, may 7 seal yan. Andyan si Christ. Naku, pastor, dadalawang booklet pa lang ang nabasa ko. Mula 63 hanggang 65. Ang problema pa, pastor, hindi ko naintindihan. Ang dynamics ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kaunawaan kung ano yan, spiritual amnesia. Ang tinutukoy dyan, yung mga taong walang quickening power. Diba? Sa kanyang old soul, pagdating ng tinatawag na spiritual enlightenment, dumating sa iyo, mga kapatid, si Kristo. Yun ang mga messages ng tinatawag na book form na yan. Lagi kanyang pinopoint kay Christ. Lagi kanyang pinopoint na Christ in you. The hope of glory. Dinadala ka ng bawat mensahe na yan sa millennium. Pinapa-enjoy niya sa iyo ang kapahayagan na yan na ikaw at si Kristo magkasama sa kapahayagan. Yun ang tinatawag na ibig sabihin ng tinatawag na it seems like a millennium. Between death and life. Ang mensahe, 1963 and 65, it is between life and death. Hindi pwedeng i-ignore. Hindi pwedeng baliwalain. Nandyan ang mga mahalagang mensahe. The absolute, the flashing signs of the red light of His coming. Ibig sabihin niya, be ready. Diba? The stop sign is here. The flashing red lights. Ano ba yun? The flashing, anong title yun? Flashing red light of His coming. Red means stop. It is the end. Diba? End of the road. End of your journey. End of the struggling nature. Diba? End of your warfare. It is the end. Everything's end. Under the 7th seal. Ay habang binabasa mo yan, libro na yan, basahin mo yan. Kinalat ng propeta dyan ang kahulugan ng 7th seal. Upang yung pili lang
Yung bride lang talaga makatumbok niyan. Hindi pwede yung nag-sympathize ka lang. Hindi pwede yung nakihalo ka lang. Kinakailan mismo personally. What is the new birth? The new birth is Christ. Revealed to you personally. Kaya dapat magbasa ka ng message upang si Kristo ay ma-reveal sa'yo personally. Sabi ko nga sa isang ministro, Brad, payo lang. Hindi makakatulong sa'yo ang paglipat-lipat mo kung saan-saang mga preachers. Dahil makukompuse ka, dahil ang lahat ng mga preachers may kanya-kanyang stand. Stay with the Word. Buksan mo at basahin mo ang book form. Doon magpa-plus sa'yo ang tunay na kapayagan. Kung ayaw mo sa payo ko, huwag ka na magte-text. Pero kung gusto mo sa payo ko, mag-text ka at mag-usap tayo. Can you say amen? Ganun lang kasimple mga kapatid. Sa pagtawid-tawid mo, pag-ikot-ikot mo, makapaghahatid ka ng mga balita kung kani-kanino. At magkikreate ka lang ng war. Sabi ko, stay with the Word. Kung nag-aaral ka, nananaliksik ka, saliksikin mo ang mensahe. Can you say amen? Gayon din, ang payo ko ngayon sa umagang ito, sa bawat membro, hindi lang tayo hearing. 3 attributes, pwede kang sumahod sa Diyos. Hearing. Diba? And then, reading. Tama? Kailangan may reading. And then, ano pa yung isa? Fulfilling the words of this prophecy. Kaya sa pamamagitan ng fulfilling, obedience mo sa bawat turo ay pagpapahayag mo ng tinatawag na salita ng Diyos. Napakadaming mensahe sa book form. Diba? Christ, yung pinakatumbok doon. Christ is the mystery of God revealed. Sino si Christ? New birth. Can you say amen? Ang new birth ay si Christ. At si Christ, mga kapatid, ang adoption. Siya rin mismo ang adoption. Siya rin mismo ang baptism ng Holy Ghost. May message si Brother Branham. What is the baptism of the Holy Ghost? Pag binasa mo yun, then maunawaan mo na ang baptism ng Holy Ghost ay ang coming of the Lord. The rapture. The rapture, ibig sabihin, dumating siya sa'yo. Ang 7th seal, nanahan sa'yo. Christ in us. Kung hindi mo tanggapin ang message ng rapture, book form rapture, shout, voice, and trump, hindi ka mara-rapture. Kasi yung tinatawag na rapture, naganap na. Yung shout, dumating na sa atin. Can you say amen? Christ in us. Yung voice, yun na yun, si Christ na nasa ating buhay. Can you say amen? Every messages ay ipinopoint ka niyan sa tinatawag na 7th seal. The coming of the Lord. Every bit ends. Kapag nababasa mo ang mensahe, walang nakahang. Lahat dyan nagtatapos. Can you say amen? Kaya pumutok sa atin yung revelation na harvest time is over. The mediatorial works is over. Sabagat 7th seal na eh. Dahil sasabihin ng iba, ano kayo? Grabe naman kayo, tinapos nyo na, kami nga, hindi pa namin natatapos. Iyon ang sinabi ni Branham, every bit ends. Sa experience mo, sa understanding mo, sa revelation mo, nagtapos na ang lahat ng bagay. Ang panahon ng pag-i-struggle mo ay winakasan na ng Diyos sa pamamagitan ng kapayagan at kaunawaan. Can you say amen? Makakapag-conclude ka kapag natapos na. Paano mo makakapag-judge ng book kung hindi mo mabasa ang buong book? Ayan na mabuksan ang 7th seal, ang buong mystery na winding up. The winding up of all the mysteries. Kaya nung huminto si Brother Branham, 1965, car accident. Communion message or leadership message, ang last message niya. Then, ang prophet, pinak up. Tapos na eh. Diba? Ang 7th seal ay na-preach na. Doon sa very last message ng prophet, it is done. Mayroong nakatugaygay, mga kapatid, na mga true man of God. Kung ano yun? Every messages na tumatayo si Branham ay ini-elaborate niya ang seal. Ang 7th seal.
Binubuksan niya sa mga tao, mga kapatid, kung ano ang seventh seal, kung ano yung silence in heaven about the space of half an hour. Kaya yung katahimikan, may mga grupo ang tayo, ang seventh seal close pa. Meron namang ibang grupo, ang seventh seal ay close open. Diba? May mga 3 grupo dito sa end time. Isa, ang seventh seal ay close. May grupo naman, ang seventh seal, close, open. Close, open. Open kapag may nagpipreach ng seventh seal. Pero hindi nila naunawaan. Pag alis yung nagpipreach, close uli. Naka-experience ako ng ganyan sa Tacloban. Maging sa Butuan, seventh seal, close, open. Ang hirap, mga kapatid. Napagod akong maghahayo, Brother Nato. Diba? Na-stop ako. Ano tong mga grupong ito? Close, open? Pag nandyan ako, open. Dahil pinrich, sariwa pa ang mensahe. Pag alis mo, close. Anong tawag doon sa ganung pananaw? Close, open. Meron din ako napuntahan, grupong close talaga. Debate talaga kami. Sabi ko, open. Sabi niya, close. Walang mangyayari, di ba? Close talaga ang pag-iisip nyo. Kaya ganun. Sarado pa talaga ang selyo sa inyo. Sa biyaya ng Panginoon, yung mga messages na yan na pinipreach ni Barban, isa-isahin mo yan. 3 kinds of believer. Pinapakita dyan na yung pang-third na true believer ay mga bride, si Christ. Diba? The true believers, hindi naghahanap ng loopholes. Kaya pag nasa 7th seal ka na, naghahanap ka pa ng loopholes at kamalian, wala ka pa sa promised land. You are still, diba, in the Kadesh Barnea. Naghahanap ka ng tinatawag na garlic bread. Naghahanap ka ng tinatawag na mga Egyptian spices. Ano ba naman dito sa tinatawag na Kanaan? Ano ba naman dito sa lugar na ito? Wala ang mga Egyptian spices? Mga Egyptian apparel? Masyado naman boring dito sa inyo? So kung na-born again ka na, walang boring. Walang dull moment sa bride. Dahil pwede kang pasayahin ng Diyos. Pagkamalan kang ang baliw eh. Tapos si Sister Telma, pag nag-iisa to, pagkakamalang baliw, si ganun ang ganun. Diba? Sister Maming pala. Telma. Bakit siya? Nagre-rejoice sa Revelation. Yung isa naman kapatid, tawa ng tawa. Bakit siya tawa ng tawa? Nagre-rejoice siya sa Revelation. Can you say amen? Napupuspos, iba-ibang expression. Kapag ang quickening power dumating sa atin, walang katahimikan. Lahat, ano yun? Voices. Ayan, ang mabuksan ng 7th seal, there were voices in heaven. Diba? Voices like many waters. Pag pinagsama-sama mo pala ang mga boses ng bride, yung sabay-sabay tayo magsabing amen. Amen! Dagundong ng tinatawag na tubig. Pag millions yan, lagaslas ng maraming tubig. Audible yan. Malakas na tinig yan. Voices of many waters. Yun ang judgment, mga kapatid, sa mundong ito. Kaya, purihin ang ating Panginoon. Pinoint pala tayo ni Barbanam na ang opening ng 7th seal, nakatahimikan sa iba, pero sa atin ay revealing. The unveiling of God. 7th seal po yun, mga kapatid. Ang tinuturo, ano yung God na na-unveil? Yung God na na-unveil sa book form na unveiling of God ay si Kristo na nasa atin. Yun si Christ in bride form. The unveiling of God, Christ in bride form. Na hindi nakikita ng sanlibutan. Oh, hallelujah, mga kapatid. Ano pang mga mensahe binuksan niya? Doon niya binanggit yung word na tinatawag na enmorpe. In Greek word, enmorpe, mga kapatid, means God changing His mass. Dati from pillars of fire to flesh. Nakatsap nyo, mga kapatid? Enmorpe, ang Diyos nagbabagong anyo from pillars of fire. Old Testament. Ngayon ay flesh. Yun ang ibig sabihin ng unveiling of God. Yun ang 7th seal sa ating kapanahunan.
Kung naintindihan mo yon, it seems like a millennium. Can you say amen? The invisible union of the bride. Nagre-rejoice ako dyan. Uy, nagsasama na pala ang dalawa. Ang nobya at ang nobyo pala ay may intimacy na. May spiritual union na pala nagaganap sa kanila habang nasa lupa. Wala pa sa langit, sa lupa pa lang, may nagaganap ng spiritual na pagniniig. Nagdadalang salita na pala ang bride. Anong tawag doon? Seventh seal. Silence in heaven about the space of half an hour. Sa katahimikan sa loob ng kalahating oras, it seems like a millennium habang ina-unveil sa atin ang mga mensahe. Mga kapatid, sana po, basahin nyo yan. Kahit pinipreach ko yan, basahin nyo personally. Nakatagalog yan. Ang hindi nakikitang pagkakaisa ng nobya at nobyo. Basahin nyo lahat ng mga book form na yan. Mag-spare kayo ng time para mag-grow kayo. Para mag-matured kayo sa revelation. Bawat isa, basa isang linggo, isa. Can you say amen? May ma-open sa atin dyan. Doon kayo magre-rejoice sa mga sinasabi ko. Doon kayo magiging interesado sa mga pinipreach ko. Basahin nyo bawat book form. Isa. Kada linggo. Can you say amen? Lahat ng mga pinipreach ni Barbanam na yan, mga kapatid, ay connected sa tinatawag na seventh seal. Hindi na siya single mystery. Yan ay pertain na sa coming of the Lord para sa atin. Can you say amen? Napakarami po niyan na mga mensahe. Lahat yan mahalaga. Ano pa po mga mensahe yan, mga kapatid? Message na, I have heard, but now I see. Sixth seal, I have heard. Naririnig ko, ganun. Nababasa ko, ganun. Pero wala akong understanding. Nang ma-reveal sa iyo yung mensahe, now nakita mo. Pag ang mensahe nakita mo, magtatatakbo ka. Hindi ka papayag na nandito ka lang nakaupo. Hindi ka mapapakali hanggat hindi mo mapagsabi ang kapahayagan na natanggap mo. Kung may joy ka, kung may revival na naganap sa heart mo, may pumutok na revelation sa iyo, kakausapin mo kahit asawa mo, shesheran mo, ia-unfold mo yan, ia-unload mo lahat ng revelation na yun na natanggap mo. Yun ang quickening power dito sa huling kapanahon. Napakarami po niyan na mga mensahe pinrich ni Barbanam. Meron yatang mga nasa 300 yan. Diyan sa 63, 65. O hindi lang. Kulang-kulang. Basahin natin lahat yan, mga kapatid. The appropriate gifts. The appropriate gift. Diba? Yung karampatang kaloob. Diba? Kalugod-lugod na kaloob. Basahin mo, ano yun? Ano yung kalugod-lugod na kaloob? Dinadala ka ng mensahe para makita mo ng maliwanag kung sino si Kristo ngayon sa iyo, sa iyong araw. Uy, ang kalugod-lugod na kaloob, ako pala. Ang Diyos pala na nahayag sa akin. Ang templong ito'y ako. Na dapat din pala ako maging kagaya niya na death, na experience ang death, to suffer's death, mere. Diba? Jehovah's service to die. Diba? Can you say amen? Yung tinatawag na meaning ng tinatawag na tatlong wise men, meron siyang gold, deity. Diba? Then frankincense and myrrh. Anong sabi doon? Jehovah in service to die. So, ang bride din pala in these last days ay deity, part ni Christ, seed of God, na dapat mag-service, maglingkod, kagaya din ni Jehovah sa flesh, at hanggang ibuwis ang buhay, ialay hanggang sa kamatayan. The appropriate gift. Ang appropriate gift, hindi yung offering mo. Can you say amen? Hindi yung mga pagkanta-kanta mo o pagbigay-bigay mo o pagtulong-tulong. Ang appropriate gift ay ang soul mo. Ikaw ang appropriate gift na i-dedicate mo ang iyong entire life para kay Kristo. Ang deity, maglingkod. Services means, frankincense means services.
And then mir is death. Napakarami po niyan, mga kapatid, na nakapaloob lahat sa mensahe. Pastor, parang tinatapos mo na. 7 seal nga eh. Di ba? Ang 7 seal ay end of all things. Lahat ng problema mo sa buhay, sinagot ni Brother Branham sa kanyang mensahe. Sinagot niya lahat sa kanyang mensahe para makilala mo siya. Di ba? I have heard, but now I see. Ito yung mga believer lang na ang pagkaunawa ko sa mensahe niya ni Pastor mga believer na tatamad-tamad, mga believer na aantok-antok sa church. Hindi po. Ang mensahe na I have heard ay yung when their eyes were open, they knew Him. Yung mensahe na yan ay 7 seal. Diba? Mga believers na nasa 6 seals na, mga believers na may mga hawak ng information, may mga kaalaman na sa serpent seed, may mga kaalaman na sa mystery Babylon, may mga kaalaman na sa mga predestination. Pero pagdating sa resurrection, pagdating sa tinatawag na 7 seal, wala pa. Yan yun. Mga believer na nag-iintay ng resurrection, pero kasama na nila mismo ang resurrected Christ at hindi nila nakikita. Gayon din ngayong umaga. Kasama nyo ng resurrected Christ at hindi pa nyo nakikita. Ngunit mapalad, mga kapatid, ang individual na nakakakita ngayong umaga. Pwede mong kunin ang mensahe, when their eyes were open, they knew Him. Diba? Kailangan manakit muna ang lalamunan ni Kristo mula umaga hanggang hapon sa pag-expound ng Word through type and shadow. Kailangan kumuha pa ng tinapay, putol-putulin, ibigay sa bawat isa bago bumukas ang kaunawaan. Kailangan muna magpaalam si Kristo. Sabi niya, mga brothers, paalam na. Nagte-10:30 na, malapit na mag-11, magko-close na tayo. Sabihin pa ng iba, yes. Ang tagal ng preaching ni Pastor. Yes. Ganon din ang nangyari doon sa senaryo. Sa time ni Jesus, mula umaga hanggang hapon, hindi sila maiwanan ni Kristo para makatch up nila, para makilala nila si Kristo sa kanilang araw. Pero napansin ni Kristo ba? Mukhang hindi yata ako naiintindihan ng mga kapatid ang pinapangaralan ko. Sige, mapaalam na ako mga kapatid. Diba? Waiting na lang. Ang rapture, hindi waiting. May mga pananaw, Brad, maghintayan na lang tayo hanggang sa araw. Hindi, mga kapatid. Ang rapture, kinakalan, ready ka na ngayon. Kaya sabi ni Kristo, sabi ng isang nagmagandang law, Brad, wag ka munang aalis. Bakit? Maghahapon na, magsalo-salo tayo. Kaya sa kanilang pagsasalo-salo, kinuha ang tinapay, pinutol-putol, kagaya nung kanyang, di ba, ginawa nung siya ay nasa lupa at hindi pa pinapatay. Pinasbasan, then bumukas. Naalis ang mga kaliskis sa kanilang mga mata. Ngayong umaga, may maaalis na mga kaliskis. Pero meron ding mananatili pang kaliskis. Pero mapalad ngayong umaga kung ngayon kailuwal, ngayon matanggal yung mga kaliskis na yon ng mga tinatawag na pag-aalinlangan sa mensahe. Mga kaliskis ng tinatawag na unbelief upang hindi ka, di ba, mag-response, upang hindi ka umaksyon sa mga salita ng ating Panginoon. Nang maalis yung kaliskis, nagsigawan sila. Kaya pala nag-aalab ang aming mga puso habang ine-expound ng mensahe na yan. 7 seal na pala yan. Can you say, doon lamang nila nalaman na yun na pala ay 7 seal. Can you say amen? Kaya pinangaral ni Brother Branham, tsinaga niya ang church for 2 years. 63, 64, 63 years. Tsinaga niya ang church, mga kapatid, bago siya i-pack up. Inisa-isa niya lahat, mga kapatid, ng mysteries upang dalhin sila sa isang mystery which is Christ. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, hindi na magiging katahimikan yan. Yan ay magiging kulog na. Diba? Ang thunders, mga kapatid, kulog. Kapag ito, mga kapatid, nasa ating buhay, kulog ito. Kapag ito ay nasa ating testimonyo, kulog ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya every bit ends. Kapag na-change ang soul mo, every bit ends. Kapag na-adapt ka na, di ba, from
from a servant of the world to become a son of God, to be a son of God. Every bit ends. Bibitawan mo na lahat ng mga makasanlibutang bagay. Diba? Pwede bang anak ka na ng Diyos, dadalhin mo pa yung piko, asarol? Anong gagawin mo, Brad? Prinsipe ka sa kaharian? Ano yan? Ibigay mo yan sa mga hardinero. Huwag mo nang baunin ang mga staff na yan. Kapag na-born again ka, pumutok sa iyo ang 7th seal. Ba't babalikan mo pa mga old things? Diba? May mga tao, mga kapatid, na nagpapanggap na ministro sa uling mga araw. Nagpe-presume ng new birth, pero wala ito sa kanila. Can you say amen? May mga ministro naghahamon pa ng away. Oo, may mga ganyan. Diba? Kaya purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Bumukas ang 7th seal. Pumutok, mga kapatid, sa atin ang revelation na to. Sabi ko sa text doon sa isang ministro, alam mo, walang pwedeng tumakot sa akin dito. Sa espiritu at saka sa laman, hindi ako natatakot. Kasi, ako'y na kay Kristo na. Yung dati kong buhay, sabi ko, may paglalagyan ka. Pero dahil na kay Kristo na ako, sorry ka. Na-born again na ako. Kaya, ang tunay na na-born again, hindi na naghahamon. Hinahamon ako. Ang bihira. Kala mo gaano kalaki. Pero purihin ng Panginoon, bumukas ang 7th seal. Diba? At na-open sa akin ang understanding. Sabi ko, dito sa mensahe, hindi ito personalan, hindi ito laman at dugo. Ito'y revelation. Ito ay rights na sabihin mo kung ano yung truth. Kaya sabi ko sa kanya, kaya hindi mo ako pwedeng takutin. Diba? Kahit si Adolf Hitler, hindi ako matatakot. Glory to God. Hallelujah. Pagdala mong mensahe, ba't ka matatakot? Sino ang pwedeng mag-bluff sa'yo? Can you say amen? Kung hawak mo ang truth. Sabi niya sa akin, Brad, parehas lang tayong lalaki. Mukhang tinatakot mo ako sa text mo. Kaya purihin na atin pa, nireview ko. Nag-change yung kanyang statement. Nag-change, nagbago. Kaya purihin na ating Panginoon, pag bumukas sa iyo ang 7th seal, mamimisinterpret ka. Hindi nila makikita, mga kapatid, si Kristo na nahayag sa iyo. Kasi mapanghatol kayo. Mga judgmental kayo. Si Kristo ba nung nasa lupa, ano ba ang pinrich niya? Hindi ba judgment? Kaya marami ang ayaw sa iyo. Si Kristo ba nung nasa lupa, tinanggap ba siya ng majority? Hindi. Marami ang ayaw kay Kristo. Can you say amen? Ang bibig mo, ang talas. Talagang matalas ang salita ng Diyos, kagaya ng tabak na 2 ang talim. Shut up eh. Shut up. Can you say amen? Kapag dala mo ang Word of God, mga kapatid, walang pwedeng sumalangsang sa iyo. Stay with the Word. Patuloy tayo na sumaliksik. Patuloy tayo magbasa. Can you say amen? Hindi lang tayo mag-rely through preaching. Hindi lang tayo mag-rely through hearing. Mismo, ang new birth ay personally revealed to you. Kung sa umagang ito, nakaupo ka dyan, napupuspos ka, may nabubuksan sa'yo, dagdagan mo pa, basahan mo pa ng mensahe, hanggang pumutok sa'yo itong tinatawag na almost 300 messages na sinasabi ko to sa inyo, na ito'y pagpapakilala na siya'y si Kristo na nahayag sa laman. Can you say, napakarami niyan na magagandang mga mensahe. The future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride. Yung future home pala na tinutukoy bride. Can you say amen? Noon, akala natin, bato, ginto, na bababa, buhat sa langit. Literal na mga semento, wallpaper na galing sa langit. Ibababa sa lupa. Sino po noon, ganyan ang unawa? Nang pumutok yung revelation, yung heavenly bride pala a bride unit. Redeemed subject ang New Jerusalem na bumaba, buhat sa langit. Na pinag-isa sa lupa. At ang nasa lupa na makalupang tirahan ay yun yung tinatawag na literal Jerusalem.
Hallelujah, na tinulak buhat sa ilalim ng lupa. Oh my, hallelujah. Grabe po, mga kapatid, ang revelation. Magbasa tayo. Amen. Laging may pumuputok dyan na mga mensahe. The spoken word is the original seed. Yung spoken word pala, I am bride. Yung spoken word pala, mga kapatid, yung message na ating tinanggap sa ating kapanahunan. O, kompleto po yan, mga kapatid. Gusto nyo ang anointing ay nananatili. Ang revival at quickening power ay kasama natin. Sa bawat lakad, sa bawat trabaho, bit-bit ka isang spoken word. Basa. Ubusin mo yun. Para may inspiration ka sa iyong buhay, sa iyong paglalakad. Hindi ka naaasiwa. Ang haba naman ng pila, nakakainip. Dalin mo isang booklet. Kung high-tech ka, magdala ka ng iPhone. Ilagay mo yung mensahe doon ni Barbanam. Diba? Can you say amen? Kung may gadget ka. Why, mga kapatid? Itong panahon, mga kapatid, na ino-open ng Diyos ang lahat ng information sa bride. Binubuksan niya sa atin, mga kapatid, ang lahat ng mga sinabi niyang misteryo. Wala na tayo sa simbolo. Wala na tayo sa parabola. Tayo, mga kapatid, ay nasa interpretation na. Tayo ay nasa literal na. We are the literal spoken word seed of God. Amen. Tayo na yung literal na spoken word seed of God. May mga iba ang unawa ang spoken word. Yung booklet. Okay po yun. Pero yun ay written word pa rin. Pero ang spoken word seed, I am bride. Tayo na yung tinatawag na spoken word. Can you say, paano tayo tatawagin spoken word? Hindi natin alam kung ano yung laman ng spoken word. Paano mo sabihin, I am the token? Hindi mo naman naintindihan at nabasa kung anong token. Ano yung token? Yung token, yung dugo, yung chemistry, yung kulay pula. Yun ang token. Paano mo ipipreach na ang token? Ang token, ikaw. Ang token ay yung manifestation ng truth na nasa iyo. Every word na pinipreach sa iyo ay ang token. Paano mo ite-testify sa mundong ito? Hindi mo alam ang mensahe. I hope ito ay time. Kahit nanay ka, tatay ka, anak ka, apo ka, anong level mo, labo mata, sumasakit ang ulo, magbasa ka, makinig ka ng bawat mensahe. Ito yung susi. Ito yung susi upang ang dynamics, ang quickening power ay mamalagi sa iyong buhay. Magbasa ka ng bawat mensaheng yan. So God bless you all. I hope naintindihan nyo ano yung kalahating oras na katahimikan. Hindi na po katahimikan ngayong umaga. Ito ay literal spoken word seed bride. Yung katahimikan, mga kapatid, ngayon po ay laman na. Blessed na. Nanahayag sa laman na salita ng ating Panginoon. God bless you all. Tayo po ay mananalangin. Kung may mga prayer request po tayo, ay pwede po nating ipanalangin lahat ng mga prayer request. Hallelujah. At habang tayo umaawit, glory to God. It is no secret. Di tayong tumayo, magpuri, mag-praise para sa ating Panginoon habang inaawit natin itong awit na ito. Pwede kang pumikit. Pwede mong i-meditate ang kanyang mga salita, bulay-bulayin ang kanyang mga turo at aral ngayong umaga. Sige, it is